Hello! Ayan, nagbabalik po ako si G. Ayan, magandang gabi po at magandang umaga at magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, nagbabalik. Maiksing kwentuhan habang maaga pa. Ayan. Sino mga nakapanood kagabi at nag-abang sa pagpunta na mag-amang Duterte dyan sa prayer rally ni Kibuloy sa Liwasang Chorba kasama si Bato at si Senator Bongo. Ayun mga kababayan, inabangan na naman ng lahat kung ano ang sasabihin ng dating Pangulong Duterte dyan sa rally na yan. Ako, syempre, wala namang pagbabago. Alam nyo na yun. Masanay na tayong lahat sa mga lumalabas sa kanyang bunganga. Alam na natin yun na minsan mabait, minsan hindi. Minsan maayos, minsan malumanay, minsan galit. Ayun, gano'n na nga. Tapos, si Inday Sara nagsalita din. Pero hindi na siya nagsalita doon sa stage. Parang nagpa-interview na lang siya sa mga reporter doon sa labas. Nasabi nga niya, ang dami daw mga aligasyon tungkol sa kanya na siya nga daw ay isang kurap. At isang kung ano-ano mga aligasyon tungkol sa kanya, tingin ko, na nga, siya rin na mismo nagsabi na siya nga, nadami nga daw nag-aakusa tungkol sa kanya dahil sinasabihan nga daw siya na siya ay isang kurap. Ayun, at parang hugas kamay din ng ating Vice President. Parang sa tingin ko sa kanya ay parang takot din siya magsalita tungkol sa gobyerno, tungkol kay Marcos, sa ating presidente, mga kababayan. Parang hindi siya katulad ng kanyang ama na hindi nag-iisip kung ano yung sasabihin. Pero si ating Vice President, syempre parang ingat din siya sa kanyang mga sasabihin, sa kanyang mga binibitawang salita. Which is okay yun mga kababayan. Huwag pabugso-bugso. Huwag lang yung kung ano lang yung bugso ng damdamin mo, sige lang. Pero okay din yung sinasabi niya na maganda rin daw itong nangyayaring prayer rally para daw naririnig daw ng sambayanan ang mga hinaing ng tao at para daw nalalaman din kung anong mga gustong iparating nila sa gobyerno. So okay lang yun. As long at wala kang sinasabing masama tungkol sa ating presidente dahil minsan, parang pangit naman tingnan no, na parang minsan pag nakikita kayo ng presidente, parang okay na okay kayo, wala namang pinagdadaanan, wala namang problema. So parang tama din yung ginawa niya na parang tahimik lang, silent mode. Kasi sabi nga ng iba, itong si Inday Sara ay parang walang delikadesa, plastic, parang ganon. Kasi pagkaharap ang ating Pangulo, okay na okay. Pagtalikod niya, kung ano-ano mga sinasabi. So okay lang yung ginagawa niya, as long as. Kasi minsan parang pagka may mga prayer rally ang kanyang ama sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, tulad nga sinabi ni Harry Roque na sinabihan daw siya ng ating Vice President na wag nyo namang binabanatan ang PBBM. So, ayun. May konting ano rin siya. May konting sundot. Ito na nga si Inday Sara, mga kababayan. Nandito ako para unang-una magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagpapasalamat kami sa inyong suporta sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente at sa Department of Education at sa trabaho ko sa OVP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya para sa lahat na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Ma'am, yung hinaing po mga taong bayan po, ma'am, pagod na po daw sila, magdadalawang taon na pero wala pa rin po daw pagbabago na nararamdaman nila. Opo, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating Pangulo. Meron pong sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng mapag-usapan ng merong diplomasya. At nasaya ako dahil ang mga supporters si Pastor Apollo Kibuloy, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMNI, merong mga ganito na mga rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanilang mga nararamdaman. At ito ay pagpapakita na
ating freedom of speech and religion. Your comment, they want you to become the President of the Philippines right now. Apo, alam mo kasi sinasabi ko lagi, no, ang buhay politika, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Kaya ang lagi na lang natin pwedeng gawin ay magdasal sa Diyos, magdasal para sa bayan natin, magdasal para sa katotohanan, magdasal para sa hustisya, and syempre magdasal para mabigyan ng wisdom na magawa yung trabaho natin. Sa ngayon, ang tinututukan ko ay ang trabaho ko, mandato ko sa Office of the Vice President, at yun ay ang pagtatrabaho para sa ating bayan, ang pagserbisyo, pagpapaabot ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, at ang trabaho ko sa Department of Education para maiangat natin, mapataas natin ang kalidad ng edukasyon. Ma'am, ano na lang yung aasahan ng mga taong bayan sa Office of the Vice President sa gitna po ng mga nangyayari na gusto na nilang pagbabago? From the Office of the Vice President, ano ang aasahan ng ating mga taong bayan? Makakaasa sila na tutuparin ko ang mandato ng aking opisina, ng Office of the Vice President, ng Department of Education, at pagtatrabuhuan ko yon. Nandoon yon sa aking oath, nakalagay doon that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Nandito din ako para makiisa sa pangdarahas, pang-aapi sa SMNI. Clearly, it is a violation of the freedom of media, no? At nandito din ako para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses kuno nga nagkukubli kung ano yung kung sino yung totoong identity nila. At one-sided siya. Lahat atake, lahat paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. And ma'am, sa kabila po ng black ops against you, you will continue to work as a Vice President and the Education Secretary? Yes, opo. Lumaki ako sa politika, kaya alam ko na ang black propaganda ay kaparte ng journey ng isang politician. So, sinabi ko nga, meron silang parang script, kumbaga, na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Parang meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparte yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama, nakita ko yan sa buong bansa, sa mga politiko natin. So hindi na siya nakakapagtataka na meron talagang paninira. Ma'am, last na lang po. Sigaw ng taong bayan, Inday Sara Duterte. Ano po yung nararamdaman po niya? Andito ako ngayon sa Laban Kasama ang Bayan para magpasalamat sa mga tao sa kanilang suporta sa akin at ang kanilang suporta sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa taong bayan, hindi lang sa mga taong nandito, kundi sa lahat ng mga kababayan natin sa buong bansa, dahil binigyan nila kami ng pagkakataon na makapagserbisyo sa ating bayan. Ang ating Vice President na si Inday Sara Duterte, na sinasabi nga niya na siya ay nakikiisa sa hinaharap na mga isyu ni Apollo Pastor Kibuloy at ng SMNI, mga kababayan. Suportado nga niya itong si Pastor at nakinanawagan nga siya na sana daw ay maging patas ang batas tungkol nga dito kay Pastor Kibuloy. At sinasabi nga niya na parang masyadong ginigipit ang pastor at ang SMNI. Sa akin naman, opinion ka lang po ito, mga kababayan. Hello ulit, mga basher. Dahil kung wala ka naman talagang ginagawa,
at wala kang kasalanan, bakit hindi ka po humarap, pastor? Bakit ka kasi nagtatago? At ang dami na nagsasabi na mukhang ikaw ay nakalabas na ng Pilipinas or ikaw ay tinatago din ng dating Pangulong Duterte. So yun lang naman, sino ba naman kasi ang nagsabi na ikaw ay papatayin or gigipitin or itutuloy na sa bilangguan? Wala naman kasing ganon. Ang hiling lang naman kasi sa'yo ng karamihan, ikaw ay humarap at magpaliwanag at i-explain mo lang naman kung ano talaga ang mga kaganapan at ang mga pangyayari. Yun lang naman ang gustong marinig ng taong bayan. Magpaliwanag ka at humarap ka sa Senado kung ano man yan. Huwag kang pong nagtatago. Ayan lang naman. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay po sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment, syempre subscribe na rin po Genius TV. Mag-iingat po tayong lahat mga kababayan. God bless po.